Hey guys, welcome to my channel, my new gun channel, Tactical Adobo channel. So, as promised, sabi ko gagawa ko ng video. First gun, okay? First time gun owner, okay? So, nagtitingin-tingin ka, pwede kong gawing first gun ko, di ba? So, hopefully makatulong sa inyo. Bago ka makabili ng barel, 'di ba? Sagutin mo muna tong mga tanong na to. Unang-una, nasaan ka? Kasi location, napaka-importante niyan para sa decision mo sa pagbili ng barel. By the way, lahat ng makita niyong barel, we're safety check prior to filming. Walang chamber load yan. Although loaded magazine, walang chamber load. Okay? So, number one, tanungin mo muna kung nasaan ka. Kasi kung ikaw ay nasa Amerika, specifically sa mga malalayang states, free states, first gun, I would suggest 22 LR. Second gun, 9mm, 380. Third gun, 40, 45, and so on. Diba? Bahala ka, one to sawa. Kasi kung nasa Pilipinas ka, diba? Most of the time, yung bibili mong barel, that's it, one and done, isa lang. Bakit? Sabi mo, hindi, marami akong pambili. Well, minsan kasi, hindi pala minsan, madalas, ang kinukonsider ng mga citizens sa Pilipinas, yung licensing, yung hassle ng licensing, ng LTAP, ng gun registration, ng mga gun bans, and so forth. Yung mga bureaucracy, yun na lang basically. Okay, so usually pag bibili sila, one or two, one and done. Ibig sabihin, tapos na, yun na lang yun. Pag sa Amerika, sa malalayang states, isa, dalawa, apat, lima, one to sawa kahit anong bilhin mo. Kasi walang registration. Walang registration. So ang problema kasi sa registration, kaya ayaw ng mga Amerikano sa registration because sabi nila, what follows registration is confiscation. Anytime pwedeng confiscahin ng gobyerno yan. Sa Pilipinas tawag pa safekeeping. Okay? So, patunay dyan, recently, may ni-raid na bahay kasi na-expire yung license. Na-expire. So, pag ikaw gun owner ka sa Pilipinas, you have to maintain your licenses, your permits. Otherwise, criminal ka na the day after na mapaso ang license mo. Re-raidin ang bahay mo, pupusasan ka, at kukumpiskahin lahat ng baril mo. Kasi wala ka ng karapatang magmay-ari. It's a privilege to own a firearm in the Philippines. So, once na mapaso yung LTAP mo, yung privilege mo, invalid na lahat ng niyan. Yung privilege mo dyan. Pwede na yan kunin ng gobyerno. Okay? So, isa pa sa dapat nyong isipin, sa Pilipinas nga, hindi kinukonsider ang private ownership ng barel. Ano ibig sabihin? Bibili kang pagkamahal-mahal na barel, mga Xfinity. 'Di ba? Hindi sa iyo yan. Pinapahiram lang yan sa iyo ng gobyerno. Sorry, real talk lang yon. Pinapahiram lang sa iyo ng gobyerno, parang inuupahan mo lang yan. Kasi once na mapaso ang license mo, kukunin niya ng gobyerno. Kahit gaano kamahal pa yan. Kahit may mga bling-bling pa yan na gold. Okay? So, I suggest, kung first time gun owner ka sa Pilipinas, maging practical ka. No? Para saan ba ang purpose ng barel? Ibig sabihin, it's a tool. Utility. Okay? Hindi dapat yung pinagyayabang, ang binili ko, ganito kamahal. Kahit gaano kamahal yan, once ma-expirean ka, criminal ka, pupusasan ka, at kukunin yan. Anyway, so pag nasagot mo na yung tanong na yon, kung nasaan ka, importante, dapat alam mo ang batas. Know the laws kung nasaan ka. Kasi depende sa lugar, iba-iba ang batas. Okay? And sadly, sa Pilipinas, napaka-restrictive ng batas. And also, keep in mind, hindi kayo, kung nasa Pilipinas ka, hindi ka i-consider na force multiplier ng law enforcement. Ano ibig sabihin? No? Kayo yung unang binabantayan pagka may
parada ng Nazareno o gun ban yan kasi I don't know bakit, anong purpose ng gun ban na pinagbabawal yung may mga PTC magdala ng barel kasi kayo bang gumagawa ng krimen? I don't know. Anyway, so yun nga napaka-importante ng location kasi the law or the laws varies. Nag-iiba ang batas. Iba-iba ang batas. So, nasa Pilipinas ka. Most probably, bibili ka ng isa o dalawa lang barel. First time, first gun. Isa pang tanong na dapat mong sagutin. Babae o lalaki ka ba? Okay? So, hindi naman sa pagiging sexist. Kasi, ang warningan ko sa inyo, usually mga babae, pag nakita ng mga maliliit na barel, ay, ang cute naman yan. Yan na lang bibili natin. Ang cute. Kasyang-kasya sa purse ko, sa bag ko. Ang cute. So, by the way, ito, Ruger LCP 380 to. 380. Ang cute nito, no? Nilagyan ko na nga na upgrade to eh. Ito, nilagyan ko siya ng hog grip. No? Upgrade na yan. Pag binili mo yan, wala. Hey, move the dogs. Takot yung mga aso ko kasi kumukulog. Go. Walang ganito pag binili mo ang Ruger LCP 380. By the way, itong barrel na to 12 years na yata sa akin. 15 years na pala to. 15 years na. So ito yung pinakauna kong pistol na binili dito. And ito nga yung ginamit ko for qualifier. In-upgrade ko na rin tong grip, hindi kanya na ang ang extended grip nito sa magazine. So, ito yung ginamit kong qualifier sa CCW class, concealed carry weapon class dati, no? So, wala to So, pinaputok kami ng ilang magazine, sumakit dito, namaga yung ganito ko. What I'm trying to say is, pag bibili kayo ng barrel, the smaller the gun, the harder the recoil. Mas malakas sumipa. Kahit 380 lang to, malakas to sumipa. Kaya pala, in-upgrade ko na rin pala yung recoil spring nito. Nakalimutan ko kung 13 pounds yung nilagay ko dito o 11 pounds. 11 pounds yata yung stocks. Tapos na ginawa kong 13. Basta in-upgrade ko na. Kasi nga, malakas recoil to. Malakas sumipa. Pero ang advantage niya nga, dahil maliit, deep concealment. Masarap masarap itago, masarap i-carry, hindi masarap iputok. So, eto pang carry ko lang to, hindi to pang range gun. Ibig sabihin, yung pupunta ka sa range, gusto mo mag-enjoy, hindi ka mag-enjoy dito. Maganda to, gagamitin mo lang talaga pagka, syempre from time to time, i-testing mo, pero isa o dalawang magazine lang, pero yung maghapon ka ipuputok to, hindi. Sasakit ang kamay mo dito. No? So, yun. So, yun nga, usually mga babae gusto mga malilit na gun, makukulay na baril. Ito, pink pa nga nilagay ko dito na no? Tapos, pag pinutok nila, magugulat, lakas pala niyan. Yeah, nakakatakot yung putok. Magugulat sila. Magsisisi sila. Kaya nga yung iba, ina-advise na, bago kayo bumili ng baril, mag-rent muna. Kaso dagdag yun sa gastos nyo you can do your research online. Marami na research pa. Mag-research lang kayo ng brand, 'di ba? Ng caliber, tumingin kayo ng mga videos paano yan pumutok. Dun pa lang And ito pala, pinapaka-importanting tip. Wag kayong pupunta ng gun show na hindi nyo pa alam ang bibili nyo. Wag nung gagawin yon. Dapat pupunta kayo sa gun show, nakapag-decide na kayo kung anong baril bibili nyo at magkano yung baril and so forth. Kung nasa Pilipinas kayo, dapat may LTAP na kayo bago kayo pumunta ng gun show. Okay? Kasi ma-overwhelm kayo, ang dami naka-display. Tapos yung mga nagbebenta na gun stores, kung ano gusto syempre gusto nila makabenta, alok talaga nila lahat yan. Tapos, yung pinakamahal na barel, syempre, yun ang pinakamaganda para sa kanila dahil mas malaki commission nila 'di ba? Ganoon lang yan So, yun nga, kung anong sex mo, babae o lalaki ka, kasi preference, yung kulay, yung size, it varies. Pero, may mga babae naman na kaya pumuntok ng 45. Misis ko, 4'11 lang o 5 flat.
Kaya niyang pumutok ng 45 pero mag-i-enjoy ba? 'Di ba? Pag consistently 45 ang pinuputok. Or wag na kayo lumayo, 40. So, yan, tinanong nyo kung nasan kayo, anong sex, babae, lalaki. Pangatlong tanong, anong caliber? Nag-decide na ba kayo kung anong caliber? 'Di ba? Kailangan nyo i-consider 'yon. Okay? So, ano mga calibers natin dito? Okay, ito ano to eh. TH40 to eh. 40 cal. Naka-save. Ayan, sabi ko na, safety check na. 40 cal to eh. So, actually guys, ano ko talaga eh. I'm a big fan of the 40. Big fan ako ng 40. Dati pa, maski nagsimula pa ako magbarel sa Pilipinas, mga early 2000. Ano tawag dito? Sorry, may inom ako ng Coke. Kasi para sa akin, it's the best of both worlds, no? Hindi siya ganong kasing laki ng 45 at hindi naman siya ganong kaliit kasing laki ng 9mm. Nasa gitna siya. So, mas mataas yung capacity niya sa 45, tapos mas mataas naman yung stopping power niya sa 9mm. Sadly, pawala na ang 40. Sabi nga nila, the 40 caliber is dead. Kasi dahil yung FBI pabago-bago ng data, sabi nila halos negligible daw ang difference ng 40 sa 9mm in terms of damage or stopping power. Kaya 9mm na lang daw. Anyway, kaya sabi sa inyo, fan pa rin ako ng 40 kahit anong sabihin nila. Kasi para sa akin, physics yan eh. Mas malaki yung projectile, mas mabigat ang projectile, mas malakas ang stopping power. Para sa akin, it's up to you. Anyway, so in terms of caliber, I don't suggest na 45 ang piliin nyo. Although napaka-popular ng 45 sa Pilipinas, napaka-popular ng 1911 sa Pilipinas, hindi ko isasuggest na 45. Bakit? Kasi 45 yung pinakamalaki sa pistol caliber. Although meron 10mm pero hindi pa siya ganun ka-popular tsaka napakamahal. So, in terms of caliber, pataas ang caliber mo, pamahal din ang pamahal. So, in terms of presyo, 45, 40, 9mm, 380, pababa ng pababa. Ay, hindi, baliktad pala. Yung 380 mas mahal sa 9mm. Mas mahal. So, in terms of caliber, mag-decide kayo kung ano sa tingin nyo yung gusto nyong caliber. Ako, I would not suggest a 45. Kasi probably 1911 yan, 1911 all steel, and being 1911, mas marami ng magandang options ngayon which are lighter, no? And pares din naman reliable and dependable. Okay, mga modern firearms ngayon. Kasi sabi ko, kung nasa Pilipinas ka, 1 or 2 lang ang bibilin mong pistols. And usually, kung ano yung binili mong pistol, yan na rin ang home defense mo, yan na rin ang pang-carry mo. So, mas maganda yung polymer na. Okay? Polymer pistol na. Bale, ito, pala to? Millennium G2. Proud na proud ako, meron akong Millennium G2. No? Kasi wala nang ganito eh. Wala na yung G3 na ang binibenta nila, tsaka yung G2C, G3C, mga gano'n. Ito, Millennium G2. So, ito nyo, extended yung niya. Ayoko sabihin, ayaw ni YouTube na mga gano'n. No? Ito, magandang option din to eh. Pero sa market ngayon, sabi ko nga, maging practical ka. Huwag kang bibili na napakamahal, parehas din, tas 9mm lang din ang lumalabas diyan, 'di ba? And majority naman ng firearms ngayon reliable eh. Mas mahirap nga maghanap ng hindi reliable na firearms eh. Alam niyo ba 'yon? Ultimo High Point, napaka-reliable. Napaka-reliable ng High Point kahit napakamura. Okay, so ito pala yung mga baril natin, pakita ko, ito pala, ito itong kina-carry. Shoutout sa 4 Boys Customs, no? Regalo nila sa akin to. Talagang customize. Ito yung JRA channel ko. So, dito na ako sa Tactical Adobo mag-upload ng mga gun videos. Kita nyo naman yan, dami ng gas-gas. Okay lang sa akin yan, battle war ng tawag ko dyan. Kaya ayaw ko ng ng bang finish nito?
Ayoko ng ganitong finish eh, kasi mas madaling magasgas as compared sa mga bluing. Okay? Pero okay lang. Ang baril nga is a tool, a utility. Hindi yan nakadesign na pagandahan. No? Hindi yan lalaban ng beauty contest. Reliability ang usapan dyan. Okay, so ano pa ba? Ito. Isa pa din. Thank you. Ito. Din to. From 4Boys Customs. Glock 19 clone naman to. Alam nyo ba sa mga first guns, sa mga pistols, ang number one best seller is Glock 19. Glock 19 kasi is not as big as a Glock 17 at hindi naman ganun kasing liit ng mga subcompact tsaka microcompact, 'di ba? So pwede siyang pang carry, pwede siyang pang range. Kaya maraming gusto ng Glock 19. Ito dito Glock 19, clone lang to. Palmetto State Armory Dagger. Yung lower pala. Tapos yung upper inassemble ko lang kung saan. F8. Anyway, so walang sabi ko na-check ko na yung mga chambers Wala tayong chamber load, so na safety check. Full size. Okay, first gun mo, gusto mo mag full size. Ito naman, Glock 17 clone. Okay, so size niya is Glock 17. Ito Glock 19. Kita nyo, mas malaki siya ng konti. So usually kasi mga full size, duty pistols yung mga yan. Kinikerry yan outside the waistband holster. Okay? So, isasuggest ko ba sa Pilipinas, full size ka or mid? Either way, kasi bag carry lang sa Pilipinas eh. Hindi na-approve yung natin eh, inside the waistband carry eh. No? Either way, pwede kasi kakasya naman sa bag parehas yan eh. 'Di ba? Either way. Pero napaka-popular ng Glock 19 size. Pero kung gusto mo magiging wais, no? Sing ganda pero di sing mahal, ang dami ng Glock 19 clones sa market ngayon. It's up to you to look and do your own research. Tapos, dito naman, may nag-comment isa, meron pa raw available sa Pilipinas na Phoenix Arms HP22. So, sabi ko, ako yan, bibiliin ko na yan. Bakit? Kasi sabi nila, nagsara na daw ang Phoenix Arms eh. Phoenix Arms sa California yan Nagsara na daw eh. Kaya sabi ko, okay, magiging na yan, collector's item. Phoenix Arms HP22. So, sa Pilipinas, I do not suggest na ang first gun mo ay 22 LR kasi nga magpapalisensya ka na rin lang, you will go through the process, mag-neuropsychiatric test ka, magda-drug test, tapos 22 lang ang bibilin mo. Dapat yung all around na, no? Kasi usually ang 22, lit lang ng bala ng 22 eh. Ang 22 is lang yan pang range gun. Okay, pang plinking, pang target shooting. Pero in terms of self-defense, pwede mo siyang gamitin. Pero when you're talking about carrying a pistol, kailangan mo yung may stopping power. No, may stopping power. Kaya hindi ko sinasuggest ang 22 sa Pilipinas. First gun. Kunyari, meron ka ng ibang barrel, gusto mo lang ng pang practice para makamura ka. Okay, then go for the 22. Pero the only gun meron ka, 'di ba? Home defense gagamitin mo 22, nasa bahay ka na rin lang eh. Bakit 22, 'di ba? Ang dami namang options. So, eto, napakita ko ba yung bala nito? Ano to wala eh. Chinek ko na yung kanina eh. 380 to. So, yung 380 guys, pinaliit na 9mm lang yan eh. So, yung 9mm, mas mahaba ng konti. Okay? So, yan, it's up to you. Meron ding 380 na medyo malaki hindi kasing liit nito. Pero hindi ko pa rin sinasuggest. Bakit? Mas malambala ng 380 sa 9mm eh. Bakit? Kasi less popular. Mas popular ng 9mm. The more popular the item, law of supply and demand, mas marami supply, so mas mura. So, in terms of caliber, I suggest first gun, nasa Pilipinas ka, stick with 9mm.
stick with 9mm. 9mm, kahit anong brand yan, no? Go with practical, no? Taurus G3, G3C, or yung mga Turkish clone ng Glock 19, no? Tapos 9mm, 'di ba? All around na siya. Pwede mo siyang pang carry, pwede mo siyang pang home defense, pwede mo rin siyang pang range gun. Mag-enjoy ka sa range. Kakaputok nang hindi sasakit yung kamay mo at hindi sasakit ang bulsa mo, no, as compared sa other calibers. Ayan, mahaba na tong video na to, no? So, I don't know, nabigyan ko ba yan ng help sa pag-choose ng first firearm sa Pilipinas, ha? First firearm. Kasi marami kayong kukonsider. Ang wag mo ang gagawin ay pupunta ka sa gun show na hindi mo pa alam ang bibilin mo. Mas lalo kang malilito and magkakaroon kang buyer's remorse. Ano yung ibig sabihin? Nakinig kasi ako dun sa salesman sa ahente Maganda daw to Maganda. Tapos pinutok mo, masakit sa kamay. Or maliit ang kamay mo, masyado malaki yung grip. 'Di ba? Sabi ko nga, do your own research So, bago kayo pumunta sa gun show, tumingin muna kayo ng barrel online, do your own research, sagutin nyo yung mga tinanong ko kanina. Tapos, pagka may napili ka na, top 3, punta ka dun sa gun store, tignan mo yung grip, kung okay ba sa'yo. Pwede naman lang ipahawak kahit hindi mo kalabitin. Tapos pag nag-decide ka na, eto na bibiling ko, punta ka sa gun show. Kasi sa Pilipinas, discounted ang mga barrel during gun show. Ay, ano to? Lacking. X. So, ba ito nabili? Sa eBay lang pala. Anyway, dito yan ano pa? Yun na lang siguro, no? First gun, stick with the 9mm. 9mm, either mid, subcompact, or full size, basta 9mm. Okay? Probably, I suggest pa, polymer frame. Kasi ang dami mong pagpipilian, mas mura, mas less ang maintenance, plus may option ka to carry. And sabi ko nga, you don't want to go through the hassle of the bureaucracy every year or every few years magre-renew ka ng license. Kahit gaano kaganda yung baril mo, mapasokan ka ng license, wala ka ng karapatan dyan sa baril na yan. Kaya, don't put all your eggs in one basket. Kung may extra kang pera, bumili ka ng extra magazines kasi disposable ang magazines, guys. Okay? Extra magazines, ammo, bala, holster. Madami ka pang gagastusin Tapos, range time. Doon mo na dadalhin yung pera mo. Okay? So, with that, tatapusin ko na yung video na to, Hopefully, may natutunan kayo and you narrow down your choices. And hopefully, nakatulong ako sa pagpili ng first gun at nasa Pilipinas kayo. See you next time. Bye.